Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi po muli sa inyo. Pinaikli ko na lang ang pamagat ng aking pahayag dahil mahaba yung una kong naisip. Kaya ito na ang pamagat ng pahayag ko. Katotohanan ba na ang Diyos ay isang Trinity? Bueno, ano ba ang kahulugan ng turo na Trinity? Ayon sa mga naniniwala at nagtuturo nito, ang Diyos daw ay may tatlong persona: ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Lahat ay makapangyarihan sa lahat. Lahat ay walang naglalang. Pero hindi raw tatlo ang Diyos, kundi iisa lang. Paano ito nangyari? Bueno, dahil sa kalituhan nila kung paano ito ipapaliwanag, sinasabi na lang nila na ito ay isang misteryo. Pero sa Biblia, ang Diyos ay hindi misteryo. Malinaw na isa lang talaga ang makapangyarihan sa lahat. Kataas-taasan, iisang tunay na Diyos, ang Ama, at iyon ay si Jehovah. Ayon yan sa Exodo 6:3, Awit 83:18, Juan 17:3, at Unang Korinto 8:5 at 6. At ang Ama ay mayroong bugtong na anak na panganay sa kanyang mga nilalang at mas mababa kaysa sa kanya. Ayon yan sa Juan 3:16, Colosas 1:15, Kawikaan 8:30, Juan 14:28, at Unang Korinto 11:3. Ang Espiritu Santo naman ay hindi persona, kundi kapangyarihan o aktibong puwersa ng Diyos. Ayon yan sa Genesis 1:2, Awit 33:6, Hukom 14:6, Gawa 2:4, at Gawa 10:38. Meron akong naunang mga pahayag tungkol sa paksang ito. Halimbawa, sino ang Diyos? Sino nga ba si Jesucristo? Sino o ano ba ang Espiritu Santo? May mga iba pang katibayan sa mga pahayag na iyon na ang Biblia ay hindi nagtuturo o nagsasabi man lang na ang Diyos ay isang Trinity. Pwede niyong pakinggan o panoorin sa aking YouTube channel. Bueno, kung hindi galing sa Biblia ang turo na ang Diyos ay Trinity, saan kaya nanggaling ang turo at paniniwalang ito? Bago pa bumaba si Jesus dito sa lupa, ay marami ng relihiyon at mga bansa ang sumasamba sa tatluhang Diyos o Trinity. Ang ilang halimbawa ng mga Diyos na ito ay sina Horus, Osiris, at Isis.
Ito ay mga Diyos ng Ehipto noon pang ika-2000 BCE. Ang isa pang Trinity ay sina Ishtar, Sin, at Shamas. Ito ay mga Diyos ng Babylonia. Umpisa rin noong ika-2000 BCE. Nariyan din ang Trinity ng India o Hindu na sina Brahma, Vishnu, at Shiva. Nagumpisa rin ito noong 2000 BCE. Ang mga Buddhist ay mayroon ding Trinity. Ito ay sina Buddha, Dharma, at Sangha. Ang Greek mythology ay mayroon ding Trinity, si Zeus, Hades, at Poseidon. Siyempre, ang mga Romano ay mayroon ding Trinity, sina Jupiter, Juno, at Minerva. Kaya nang mamatay na ang mga apostol at mga alagad ni Jesus noong unang siglo o first century, ay unti-unti nang naiimpluwensyahan ng turo at paniniwalang pagano ang mga Kristiyano. At lalo pa itong lumala nang ang paganong emperador ng Roma na si Constantino ay nag-convert sa Kristyanismo noong 312 CE. At lumaganap na nga ang pinaghalong paniniwala at turo ng pagano at Kristiyano, gaya ng pagsamba sa mga rebulto at pagsamba sa tatluhang Diyos o Trinity. Dahil sa kaguluhan sa kanilang paniniwala tungkol sa Diyos at kay Jesus, si Emperador Constantino ay nagpatawag ng kapulungan ng mga obispo ng Orthodox at ng Catholic. Iyon ay tinawag na Council of Nicaea. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo tungkol sa relasyon ni Jesus sa Ama, sila ay nakabuo ng isang credo o deklarasyon na tinawag nilang Nicene Creed. Sinasabi sa credo na ito, kahit ang Ama ang lumalang sa lahat ng bagay, ay kapantay pa rin siya ng anak sa pagka-Diyos. At ang anak ay hindi nilalang, kundi umiiral na siya kasabay ng Ama. Pero sa Council of Nicaea ay hindi tinalakay na husto ang tungkol sa Espiritu Santo. Subalit noong bandang mga 500 to 600 century CE ay idineklara sa Athanasian Creed ang turo o doktrina ng Trinity, na ang Diyos ay may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Subalit ang tatlong ito ay magkakapantay at iisa. Ang paniniwala at turong ito ay kumalat una sa Europa at sa ngayon nga ay sa buong mundo.
halos lahat ng nag-aangking Kristiyano ay naniniwala sa Trinity. Pero ito ay hindi itinuro ni Jesus at ng kanyang mga apostol at mga alagad noong unang siglo. Kailanman ay hindi inangkin ni Jesus na siya ay bahagi ng isang Trinidad na Diyos. Malinaw sa kanya at pati na sa mga alagad niya na may isang tunay na Diyos, ang kanyang Ama. Ayon sa Juan 17:3, Juan 20:17 at unang Korinto 8:5 and 6. Kaya malinaw na ang paniniwala at turo na ang tunay na Diyos ay isang Trinity ay hindi katotohanan at hindi itinuturo ng Biblia. Ito ay impluwensya ng paniniwala at pagsamba ng mga paganong bansa at relihiyon na inihalo ng mga huwad na Kristiyano sa kanilang turo at pagsamba. Kaya nangyari na o natupad na ang babala ni Apostol Pablo sa Gawa 20, 29 at 30 na ganito ang sabi. Basahin natin. Alam ko na pag alis ko ay papasok sa gitna ninyo ang malulupit na lobo na hindi makikitungo ng magiliw sa kawan, at mula sa inyo mismo ay lilitaw o ay may lilitaw ng mga taong pipilipit sa katotohanan para ilayo ang mga alagad at pasunirin sa kanila. Humula pa si Apostol Pablo ng ganito. Basahin natin sa 2 Timoteo 4:3 at 4. Darating nga ang panahon, palibas ay hindi nasisiyahan sa magaling na aral, na ang tao ay masasabik sa mga bagong aral at magtitipon sa ganang sarili ng maraming guro na naaayon sa kanilang panlasa, at sa halip na makinig sa katotohanan ay babaling sa alamat. At yun na nga ang nangyari. Pinilipit nila ang katotohanan at bumaling sa mga alamat ng mga paganong bansa at relihiyon. At ang isa sa mga alamat na ito ay ang tatluhang Diyos o Trinity. Gusto ko lang idagdag ang isang talata na pinilipit ng mga sumasamba sa Trinity para suportahan ang kanilang turo at paniniwala. Ito ay nasa Mateo 28:19. Basahin natin. Kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang talata bang ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay Trinity? Hindi nga. Dahil hindi naman binabanggit sa talata na ang ganito: Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang nakasulat lang ay Ama, Anak, at Espiritu Santo.
dinadagdagan lang nila ng salitang Diyos para palabasin na may tatlong Diyos sa talata bilang suporta sa kanilang turo at paniniwala Trinity. Sinabi ko kanina na ang naghalo ng turong Trinity sa Kristyanismo ay mga huwad na Kristiyano. Totoo naman yun. Siyempre, mayroong tunay na mga Kristiyano. Pero, paano ba sila makikilala? Kaya ang pamagat ng pahayag ko sa susunod ay paano makikilala ang mga tunay na Kristiyano. Ito po muli si Ka Jesus. Maraming salamat.